Isang mapagpalang araw para sa ating lahat. Dahil very challenging na nga kapag may baby ka ay talagang ginawa namin itong gate na to para sa aming kusina. Noon nung hindi pa namin nagagawa itong gate ay nakakatakot talaga dahil pumapasok si baby doon sa kusina kapag nagluluto ako. Katulad ngayon ng ginagawa ko at talaga namang magtatalsikan ang mga mantika kapag magpiprito ka ng isda. Lalong lalo na dahil marunong na siya umakyat sa mga balde-balde namin na nasa kusina na nilalagyan namin ng mga tubig. At pagkatapos kong linisan itong mga isda ay binalot ko na siya sa mga plastic. Ang madalas na ginagawa ko kapag bumili kami ng isda, nakaset na yan sa isang lutuan. Na naman hindi ako mahirapan sa pagluluto ko sa bahay, talagang diskarte lang ang kailangan. Tapos kung magprito ng isda ay naggata naman ako itong mga gulay dahil mahilig nga talagang asawa ko sa mga gata na pagkain. Dito kasi sa Papua New Guinea talagang mahilig ang mga taong maggata. Kaya nasanay na rin ako kahit agahan, tanghalian hanggang hapunan na. Simpleng-simple lang ang ulam pero talagang masustansya at hindi ka magsasawa. Ayan, sa wakas ready na ang aming pagkain. Tara na guys. Thank you Lord for the blessings. Kinabukasan na nagpunta nga kami sa town dito sa Stop and Shop. Pagkatapos nga ng transaction namin sa bangko ay dito na kami kaagad nagpunta dahil itong pinakamalapit na kainan. Kaya dali-dali na kaagad kami napunta dito sa second floor at hindi makakalimutan natin ang pa-selfie-selfie na mag-ina. At kahit pagod at ngarag ang itsura ko dyan ay huwag kalimutang ngumiti. Dahil nga naman kasi mabigat na si baby ay parang nagkarga na ako ng isang sakong bigas. Ay ni-enjoy ko lang talaga ang every moment habang maliit pa sila. Humanap na kaagad kami ng mauupuan at nakita nga namin tong upuan sa may gilid. Kapag hinayaan ko siyang bumaba at umupo sa upuan ay baka kung ano namang miragro ang gagawin niya. Halatang halata naman kay baby talaga na pagkatapos namin dyan magdasal ay talagang kinuha na kaagad niyang kutsara. Pero syempre dahil may baon ako, dahil hindi naman talaga namin ini-expect na kakain kami dito. At saka okay na rin to para makatipid na rin kami dahil mahal talaga ang mga pagkain dito sa mga restaurant. Akala ko nga ay bangko lang kami, pagkatapos nun ay uwi na kami at pakainin ko na ng mga bata sa sasakyan. At eto pa, ayoko talagang magutom ang mga bata dahil talagang mag-iiyakan yan sila kapag hindi talaga makakita ng pagkain. Na kahit saan man kami magpunta ay lagi talaga ako may bitbit na biskwit o kahit anong pagkain na pwede kong madala. Kaya sino bang mga nanay at tatay ang nakaka-relate sa akin dyan? Na fast forward ay nandito na nga kami sa bahay at maghahapunan na nga kami at nakapagluto na rin ako ulit ng gata. At pagkatapos kumain ay linis-linis din pag may time. Naglalagay nga pala talaga ako ng newspaper kasi lagi naman talagang may newspaper dito sa bahay kasi lagi naman kami bumibili nun. Pag pinaglumaan na ang mga newspaper ay ginagamit ko na yan dito pambalot ng mga gulay at kung ano-ano pa. Syempre excited din talaga ako kasi nagustuhan ko talaga ang bagong refrigerator na nabili namin. Ngayon naman ay nag-arrange ako ng mga isda. Nga nilinis ko rin yung refrigerator. At nga pala sa gabi talaga ako madalas naglilinis kasi pag halimbawang gising talaga si baby ay lagi siyang nangiistorbo sa akin. Hindi matapos-tapos ang aking mga gawain. Dito naman binabalot ko na ang mga gulay ko ng newspaper bago ko siya ilagay sa refrigerator. Sa mga nanay at tatay na nakaka-relate sa akin dyan, talaga naman 'di ba? Ito ang technique natin para hindi kagad mabulok at masira ang mga gulay natin. Isa din talaga ito sa mga pinaka-technique kung gusto mo talagang magtipid dahil talagang maglalast ang mga gulay niyo for weeks. O siya, dito na lamang. God bless!